Ang Greenstone Square sa mga pader ng palasyo, isang master mula sa Qinghyun sect. Binati ni Lei ang mga bagong dating, sinabi na ang nayo ng Northern Snow ay dumating na, at mayroong isang disipulo na nagngangalang Daelan, na kilala sa kanyang mga kakayahan, sa tabi ni Master Lin. Nasa harapan nila ang isang kabataang may pilak na buhok. Ito ay isang disipulo ng Northern Snow Village ng Valen Ian. Sa panahong ito, walang alinlangang pinalawak niya ang Yuan Sphere, na siyang dahilan kung bakit siya ang pinakamalakas na kalaban sa mga kompetisyon na ito. Sinabi ng estudyanteng si Leia na malalampasan niya ang binatang ito, puno ng determinasyon. Pagkatapos ay may nagtanong kung saan si Jiang Zuan, ang minamahal na disipulo ng mga masters ng Cold Moon Valley, ay ang Cold Moon Valley. Binati ni Master Henry ang lahat sa pinuno ng koponan mula sa Valley of the Heavenly Wind ay si Master Changfeng, ang pinuno ng sect ng TSN Lan, na tila hindi maaaring sumali sa kanila. Naintindihan naman nila, tumayo si Changfeng sa harap nila ang Master ng Heavenly Wind Valley. Isang estudyanteng nakatayo sa tabi ni Lei ang nagsabi na naniniwala siyang nag-iimbestiga siya sa isang aksidente na nangyari kamakailan sa isang estudyante ng Heavenly Wind Valley. Nang marinig ito ni Lei, sinabi ni Lei na ang langit ay pinagpala lamang sa mabubuting tao, at ang landas ng Heavenly Wind Valleys ay hindi kailanman nabigyan ng magandang intensyon. Sinabi ng batang babae na bumangon na nagpasalamat siya sa lahat sa napakahirap na paraan upang makarating dito. Ang kamahalan, ang prinsesa ay nasa harap ng lahat, at hiniling ng dalaga na iwan ang mga formalidad sa paglabas sa kanilang mga bisita. Ang seremonya ng pagbubukas ay magaganap sa loob ng 2 linggo, at sisiguraduhin nilang matagumpay ito. Nang makilala niya ang kanyang mga bisita, ipinaalam niya sa kanila na ilang taon na silang nagtatrabaho para itaas ang kanilang cultivation. Ang mga tao, sa makatuwid ay umaasa siya na masisiyahan sila sa paparating na mga kompetisyon. Iniulat din niya na naghanda siya ng bagong espasyo para sa lahat, inangkop para sa cultivation, at kalaunan ay dinala ang lahat doon. Nagpasalamat si Mr. Lee sa dalaga, tinawag siya bilang kanyang kamahalan at yumuko sa kanya. Pagkatapos ay tinanong ng prinsesa kung ang lahat ng mga disipulo sa kasarian ay nakikilahok sa kompetisyon ngayong taon. Sinabi ng lalaki na tiyak na ganoon nga. Pero bakit siya nagtanong? Nagulat siya at napatingin sa prinsesa. Sa sandaling iyon, nakipagpalitan siya ng tingin sa kanyang estudyante, at sinabi ng prinsesa na hindi ito mahalaga. Pagkatapos ay tinanong ng mga batang babae kung ano ang ginagawa niya doon at kailangang lumabas ng mas maaga. Si Zhao ang nagtatago sa likod ng gusali, lumabas at hinarap ang guro. Hiniling niya na iligtas ang kapatid na si Jiashuan, hinahabol siya ng mga tao mula sa Heavenly Wind Valley. Pagkarinig nito ay hindi naintindihan ng dalaga ang sinasabi ni Zhao. Pagkatapos ay nagpasya siyang sabihin sa kanya ang lahat. Sa sandaling ito, ang ating bayani ay nakatayo ng may nagniningas na lakas at pinagmamasdan kung nasaan ang kanyang kalaban, si Elder Zuo, na nagtatago sa likod ng mga haligi. Naisip na napakaraming oras na ang lumipas at perpektong hawak pa rin niya ang kanyang sarili sa ganitong anyo, na parabang pinapatnubayan siya ng isang stream ng walang katapusang enerhiya. Sa sandaling iyon, napansin ng ating bida ang kanyang kalaban at dumiretso sa kanyang direksyon, na bali ang haligi kung saan nakatayo. Ang lalaki, nagawa niyang umiwas. Sinubukan itong salakayin ang ating bayani, ngunit ito ay lampas sa binata, at ito ay nagpasigla lamang sa kanya. Kaya naman, hinawakan niya ang kanyang sword, nagawa niyang salakayin ang nakatatandang Zuo, sa ulo na hindi niya inaasahan, matatakot na nakatingin sa sugat na ginawa ng ating bayani sa kanya. Si Shoji ay nakahiga sa lupa. Lumapit sa kanya ang kanyang mga kapatid na babae, na sinubukang iligtas siya, sinusubukang maunawaan kung ano ang nangyari sa batang babae, kung ano ang nangyari dito sa lahat ng susunod na sandali, kinuha nila ang batang babae upang subukang pagalingin siya. Kinabukasan, nang imulat niya ang kanyang mga mata, pinag-uusapan ng lahat kung paano siya tuluyang nagising. Sinisikap ng dalaga na malaman kung nasaan siya, at pagkatapos ay tumayo mula sa kanyang kama, agad niyang tinanong kung nasaan ang lalaki. Nasaan si Xiang? Iniulat ni Zhao na hindi nila nakita ang batang babae na nakahandusay sa lupa, ngunit walang ibang tao sa malapit, kung saan siya ay lubos na nagulat,
dahil maaaring namatay si Master Xiang, at kailangan nilang iligtas siya. Ipinaalam ni Jia sa kanyang mga kapatid. Pinatahimik muna nila ako at sinabi sa kanila ang nangyari. Pagkatapos ay sinabi ng batang babae na may luha sa kanyang mga mata na gusto sila ni Master Zhou na patayin, at nakipag-away sa kanya si Xiang, at pagkatapos ay nawalan siya ng malay. Ang isa pang kapatid na babae sa sandaling ito ay sinusubukang malaman kung si Xiang ay nakikipag-away kay Master Zhou. Sa sandaling iyon, nag-uusap ang mga babae, at ipinaliwanag ng kapatid na babae na sinabi sa kanya ni Zhao Ming kung ano ang gagawin niya sa Xiang. Tapos sinusubukan niyang sabihin na tumayo lang siya para sa kanila. From Zhou got what he deserved, kaya ngayon ay hindi niya maiwan ang binatang ito sa problema. Sa sandaling iyon, sinabi ng isa pang kapatid na babae na kailangan niyang iligtas siya at sinusubukan ni Lei na pigilan siya sa sandaling iyon upang hindi siya gumawa ng anumang katangahan. Sa sandaling iyon, sinasabi ng sect elder na totoo na sila ang may kasalanan sa pagkamatay ng mga disipolo. Gayunpaman, wala silang patunay, kaya madaling makawala dito. Isang away ang sumiklab sa pagitan ng dalawang sekta. Sa sandaling iyon, ang mga babae ay nag-uusap tungkol sa kung ano ang hindi mangyayari, ngunit hindi pinapayagan ang kanilang mga estudyante na insulto sa pamamagitan ng pagtingin kay Jia. Sinabi rin ni Zuan, na nakaupo ako sa tabi niya, si Lei na ang unang bagay na kailangan nilang mahanap si Xiang, pagkatapos nilang malaman ang katotohanan, kung paano mas mahusay na masubaybayan ang kanilang wika sa lahat. Sa sandaling iyon sa kabundukan, may nakilala si Master Zhou na bumati sa kanya, nagtatanong kung saan nagmamadali ang guro. Tapos tatanungin ng lalaki kung ano ang gagawin ng nakatayo sa harapan niya. Ang estranghero ay nagtatanong kung hindi inaasahan ng guro na makikita siya. Nandito siya para ipaalala sa kanya na hindi ngayon ang oras para sa paghihiganti. Kinailangan nilang isagawa ang kanilang mga plano. Napagtanto ni Master Zhou na siya ay inakusahan ng impulsiveness. Patay na ang kanyang anak. Paano siya pumikit dito? Ang sabi ng lalaki, pinaalalahanan siya ng lalaking nakamaskara na kapag nabigo ang general dahil sa kanya, mainggit sila sa kapalaran ng kanilang anak. Si Zhou, ang elder, ay nagsalita tungkol sa hindi pagsubok para sa lakas, na nag-aalab na sa galit. Sinabi sa kanya ng kanyang kapareha na pinayuhan lang niya itong mag-isip ng mabuti bago magkaroon ng gulo, maghintay sa kanyang paghihiganti. Hindi ngayon ang oras at hindi ang lugar para sa kanya. Kailangang alalahanin ang responsibilidad ni Lei sa kanya. Matapos marinig ito, tumahimik lang si Elder Zhou at tumingin sa kanyang kausap. Sa sandaling iyon, ang ating bayani ay nasa mismong bundok na minsan niyang nadatnan na sugatan at duguan. Nakaupo siya sa bundok na ito. Sa susunod na sandali, naisip niya na ang Elder Zhou ay masyadong malakas at hindi niya nakayanan, at lumipad mula sa riles. Naintindihan naman ng binata, napagtanto niya na ang kanyang mga gawain ay masama, ngunit siya ay mapalad na hindi siya namatay at nagawang dahan daw ang sugpuin ang enerhiya ng Qi. Dahan daw ang hinigop ni Xiang ang demonyong Qi mula sa kapsula ni Tang Ming. Nakalimutan ang tungkol sa enerhiya ng Imperial Dragon ni Yan Qingyuan at ang makamulto Qi ni Zhou Changfeng, hindi man lang maisip ng binata na mawawalan din siya ng kontrol sa kanila. Naaalala kung paano siya nabaliw noong ang labanan sa Mr. Zhou at huwag nang magkamali. Kailangan niyang humanap ng paraan para maging perpekto sila. Kinailangan naming magmadali. Maaaring lumitaw si Senior Zhou anumang oras. Nakipaglaban ang ating bayani, nakaupo sa kuwebang ito. Sa sandaling iyon, dumating siya sa larangan ng digmaan at nakita na may mga bakas ng matinding pakikibaka sa lahat ng dako, dahil nakakita siya ng mga bakas ng dugo bilang resulta ng pakikibaka na ito, parehong nagdusa ang mga subscriber. Mukhang nagkaroon ng malaking pagkakataon si Xiang na makatakas. Sa pagtingin sa nawasak na quarter, lumaban ang batang babae, ngunit pagkatapos ay naisip niya kung nagpasya ba siyang manatili at talagang, para kay Jia Zuan. Sinusubukang malaman kung sino si Xiang, hiniling niya sa kanya na maging okay, sa kanyang sarili, sinusubukang makayanan, sarili, nag-aalala sa binata. Sa sandaling iyon, nakatayo si Zhou Sr. sa gitna ng kagubatan, at lumapit sa kanya si Jiang Lan na nagsasabing nakatakas ang binata, binigyan siya ng isang sampal sa mukha.
Sinabi ng guro na walang silbi ang lalaki dahil binugbog niya ito ng kalahati hanggang mamatay, at hindi man lang siya mahuli ng binata. Paglingon sa kanyang alagad, sinabi niya sa kanya na hanapin siya. At kahit na nakuha niya siya sa lupa, natagpuan niya siya, kung saan sinabi ng lalaki na hindi niya naisip na ngayon na ang tamang oras para dito. Ang lalaki ay nagulat na ang mga sekta ay nananatili ng sunod-sunod. Alam nilang lahat ang tungkol kay Zhuo Qingfeng. Ito ay isang imperial na lungsod, at sa halip na isang guro, ito ay pinakamahusay na lutasin ang problema bago ito lumitaw. Kung ano ang ginagawa niya. Ngunit ngayong dumating na ang mga dakilang pamilya, wala na ito sa kanilang kapangyarihan. Napabuntong hininga na sabi ng binata kay Master Zhuo, nang marinig kung gaano siya ka-proud at malupit, tinanong ng lalaki kung naglakas loob ang binata na utusan siya. Iniulat ng binata na nag-aalok lang siya ng solusyon dahil si Jiangshan ay kasama ng mga elder ng Cold Moon Valley. Ngayon ang Cold Moon Valley at ang Green Cloud Sect ay naghahanap para kay Gu Xiang na pumatay sa kanya ay maaaring ilagay lamang sa isang dehado ang sect. Iniulat niya na naiintindihan niya na si Master Zhuo ay nalungkot sa pagkamatay ng kanyang anak, ngunit ngayon ang lahat ay mukhang mga pukana ng Divine Wind Valley. Iniulat ni Master Zhuo na dapat mamatay si Gu Xiang gayon din ang lahat ng mga sangkot sa pagkamatay ng kanyang anak. Sa sandaling iyon, may nagpakita at nagtanong kung saan nila dinala si Xiang Lan. May mga problema daw nang makita niya ang isang taga-sect kung saan kausap ni Xiang si Lan. Ang babaeng nakatayo sa harap nila ay nagbabala kung hinawakan nila ang binata, papatayin siya ng sarili niyang mga kamay. Si Sister Zia ang dumating para tingnan kung nasaan ang binata. Iniulat ng USA na hindi sila interesadong kumain sa anumang paraan. Kung siya ay hinahanap nila, sila ay dumating sa maling lugar. Pagkatapos ay bigla niyang nakita ang isang lalaki na nakatayo sa kanyang harapan at tinanong kung siya ba ang ama ni Zhuo Changfang, ang elder. Sinabi ni Zhuo na kung papatayin nila ang kanyang anak, pagkatapos ay tatapusin niya ang guro na ito, hindi banggitin ang nakababata, mga alipors ng Green Cloud Sect. Nang tanungin ng dalaga kung talagang sinadya niya ang Xiang na iyon, sinabi ng dalaga na baguhan siya ng Green Cloud Sect. Kung talagang pinatay nila siya, pagkatapos ay hiniling niya sa kanya na magpatawad ngunit kailangan niyang ilabas ang kanyang espada at labanan sila. Sa sandaling ito, nakatayo sila na nakatingin sa babae, sinusubukang malaman kung lalaban ba siya sa elder. Nagsimulang tumawa ang elder duo, na nagsasabi na mahusay at ilang araw na siyang nasa bundok. Ngunit nakipag-away lamang siya sa ilang maliliit na bata, at ito ay kalokohan para sa kanya. Sa pagtingin sa kung paano nagsimulang salakayin siya ng batang babae, sinabi niya na nasaktan siya, binunot ang kanyang sword at inatake ang lalaki, hinawakan lamang ni Senior Zhuo ang kanyang sword gamit ang dalawang daliri na nagsasabi sa kanya na huwag magkamali. Siya ay talented. Kilala siya bilang isa sa tatlong natatanging henyo ng Great Yuan Country, ngunit para siyang buwan sa harap niya. Sabi ng lalaki, na may hawak na sword sa pagitan ng kanyang mga daliri, ang agwat sa pagitan ng realms ay hindi maaaring punan ng simpleng salitang henyo. Sa sandaling iyon, sinimulan niyang salakayin ang babae, at sinubukan nitong pigilan siya, ngunit natalo siya. Sa panunood nito, napagtanto nila na kahit siya ay hindi kayang makipagkompetensya kay Elder Zhuo. Kitang-kita sa mga unang yugto ng pag-iipon ng Qi, paanong hindi lang makakatakas si Xiang kundi masugatan maging si Master Zhuo, ang binata, ay sinubukang intindihin kung ang lahat ay naipaliwanag ng kanyang kabaliwan. Si Master Zhuo ay nakatingin sa batang babae, na nasa malapit sa puno, itinaas ang kanyang kamay sa kanya. Sinabi na sa susunod, bago magtanong, nag-isip siya at kung may karapatan ba siyang gawin iyon, pinigilan nila ng elder, tinanong kung bakit, hindi niya siya pakakawalan sa pagkakataong ito, galit na nagsalita si Master Zhuo tungkol sa binata na lumabas kaagad sa kanilang pagbabalik. Aalisin niya ang lahat ng kanyang kapangyarihan, itulak ang lalaki, aniya, na sinagot ng binata na nais niyang ipaalala sa kanya ang sitwasyon ngayon. Tahimik siyang tumingin sa babae at nagsimulang umalis, nagsasalita tungkol kay Xiang. Iniulat ni Master Zhuo na kailangan niyang mamatay, kahit na ang Panginoon ng Langit mismo ang namamagitan para sa kanya. Kung maglalakas loob silang guluhin siya muli,
Hindi niya pipigilan ang sarili. Nagsumbong siya habang paalis.